Okay. Hindi. Ha? Hindi. Bango daw ako. Kiss mo na ako. Kiss mo na ako. Ay, harot-harot to. Kiss mo na. Kiss na, please. Kiss na. Good morning. Good morning po sa inyo lahat. Woo! Ay, nako. Oh, Mike. Alright, good morning at magandang gabi Los Angeles. Ito po ang iRadio. Araw po ng Tuesday, Merkulis naman dyan sa inyo. That means to say 41 days or 40 days na lang. At Pasko na. Diba? Ho, ho, ho! Merry Christmas! Si Mamsi kasi nag-OT yan kaya. Ang OT, walang bayad yun. Kaya ako nagluto ngayong araw na ito. Wow, nagluto siya. Nagluto siya ng kanin. In fairness, Hindi, pinatunayan ko na kay Rejoice, marunong ako magluto. Akala niya, hindi ako marunong magluto. Nagluluto rin ako, kaya lang... Ano? Masarap ako magluto, kaya lang ayoko magluto. Dahil? Dahil may magluluto eh. Ayun. Talaga? Ganun yun eh. Siyempre, para... aanin ko, yung galing ko eh. Wow! Ang galing! Oo. Siyempre. Alright, ngayong araw ito mga kasama natin. Pastor. Oh, wala daw silang sound. Ha? Naririnig niyo po ba kami? Wala. Hello? Walang sound daw, walang sound. Wala. Oo, tignan natin ha. Dali po ha. Ay, naku, wala na akong bat. Ayun, no? Meron naman po. Meron, no? Ay, naririnig ko sarili ko eh. Oh, baka yung ano nyo, yung volume nyo. Marami sila eh. Naririnig ko sarili ko eh. Ayan, no? Dito, lumalabas dito eh. Oh. Testing uli. Ayan. Oh, ayan. Ayan, no? Dito sa broadcast ko meron. Kanina daw walang music pero ngayon may mic na. Oh, Walang music kanina? ha? Oo. Walang music? Sabi din ni Bing, bakit wala akong naririnig? Oo, talaga? Yan. Bakit ganon? Oo. Anyway, sige. Bumati ka na. Okay, ikaw muna. Kasi bati ka ulit kasi kanina walang sound. Ayan. CD, ha? Wala naman ang binago. Teka, check ko yung aking... Check lang. Check. Ayan, okay. Ayan. Kaninang play daw yung jingle, walang sound. Ha? Mhm. Talaga? Okay. At kanta, wala pong tunog. Nung pumasok pa kayo, may mic na. Ayun, nung pumasok daw tayo. Pero kanina daw wala. Bakit kaya? Bakit wala voice sound, sabi nila? Ganun. Hindi ko alam, ha? So, nung nag-play ako kanina, walang audio. Wala Pero may po audio boss, lahat ganun. sila. Baka Baka inayos niyo po. Wait po natin, Pops. sige. Tama muna. Oo nga, walang sound lahat sila. Ayan, Talaga? okay lang. Subukan ko nga i-play ko muna rin. Nakakailang ulit po akong out loud. Ayan, naririnig nyo na? Yeah, may natidinig kayong sound. Ay, nako, senior na kasi. Sinong senior? Ako senior na. Meron na daw. Senior na. Ayan, may Senior audio. na. Senior na ba yung ating yung ating system? Hindi, ha? Ayan, meron namang audio. Oo. Baka sa kanila lang yan. Anyway, 41 days na lang po. Pasko na. Handa na ba kayo sa nalalapit nating anniversary? 4th year anniversary po ng iRadio. Iimbitahan po namin kayo na sumama po sa atin. Samahan niyo kami. Yung ating mga regular viewers. Yes. Oo. Yan. At yan po ay gaganapin natin sa... Saan ba yan? MOA ba? Mowa. Molopecia. Wish ko lang. Ay, nako. Ewan ko kung ano nangyari. Doon lang gagawin sa sa... Antipolo? Hindi, doon sa kanto nila Rejoice. Doon sa likod bahay nila Rejoice. Oo, doon. Ang luwag daw di ba? Oo. Ayan.
Meron na ba tayong audio? Naririnig Ayan, niyo meron na daw, meron Sure na. yan. Oo. Kanina lang nung gusto kumakanta. Station ID, wala raw. Baka ano lang. Baka naalimpungatan lang yung aking ano. Oo. Playback. Senior na daw kasi yung... Hindi, joke lang. Ay! Ayan, nawala. Ay, nawala siya. Microphone. Ayan. Ayan. Ha? Anong kanta? Ha? Okay. Umpisa na natin ang pagbati. Una sa ating listahan. Si Elaine Gonzalez. Hello, Elaine! Magandang umaga po. Wala nang battery yung ano ko, cellphone ko. Ayan. Anyway, dito na lang tayo. Ano na lang natin. Kunin mo, saksak mo rin. Saan? Asan yung saksakan? To, pwede to? Ano ba ito? Type? C. Pwede to? Hindi yan. Ay, hindi. Okay lang. Ayan. Ala, nandyan naman ang ating kapitana na si Myrene Gonzalez, sister. Okay. Okay, Sunny sa Lugayba. Mami Irene Manalo. Hello! Mary Grace Kabibsing. Mami Pastora Closer Caldero. Bing Pasgua from Dubai. Ayaw! Mga taga Bel Dubai! Corpus. Marilu Napire. Tina Tabernalia. Rejoice Orphelia. Jeremiah Valdez. Ang lakas. Kamusta na si Jeremiah? Rachel Joy Bonete. Chris Felisa Corpus. Marichu Gamos. Alona Velasco. Rosy Culibao. Hello, Rosie! Klang Ramacula. Susan Bitonyo. Nabasa ko na ba to? Corpus. Ayan, sino pa? Sino pa? Oh, kanina lang daw wala. Aha! Attendees natin sa anniversary Christmas party ay 80. Dito sa live 20 plus. Aba, 80 na. Beke naman. Ha? 80 na daw Ang alin? ang attendees natin. 80 na? Oh, so, sarado na yon. Close na? Kasi bukas, 15 ang last day ng mga nagpaparegister. Hanggang November 15 lang po. Ayan. Dito sa live 20 plus. Ano yun? Ano yun? Dito sa live. Paano yun? Paano na- Rejoice? Di mo Dito sa naintindihan live yung Rejoice. Paki-explain. 20 plus. Beke naman. Oo. Ayan. Paki-explain. Ano yun? 80? Hanky Raishi, how are you? Hello, hi! Ayan, he's watching from Oriental Mindoro. Hi, Hank. Yon. How are the babies? Babies. Ayan, dami niya ng babies. Grown-ups. Malalaki na yung mga baby niya. Ayan. Oo. Yung ang sabi niya, ang nag-confirm na ay 80. 80 na. Yung nanonood ngayon dito ay 20 lang. Ayun. Paano nangyari yun? Mali yata yun ah. Dapat marami rin dito. Oo. I mean, yung viewers dito sa live 20 lang. Attended sa anniversary, almost 80 na. To 20 pa lang sila nag-check-in. Bakit Oh, ganun? tapos dun sa yung mga magiging attendees natin ay 80. Dapat regular yung Asan na kayo? mga regular. Ayan, nagpa-RSVP kayo. Pero di naman kayo nanonood. Ano ba yan? Ano ba yan? Ayan. Mali yun ah. Hindi naman. Okay lang yan. Basta siguraduhin na kilala natin. Ayan. Oo. Balita ko, marami daw ang mga bata. Nasa 20. Mas maraming bata. Ay, nako. Tagilid tayo dyan. Damat madami din sa live. Back naman. Oo. Okay. The babies are good. 7 months, 2 years old, and 7 years old. Ayan. Jan Nunez. Kumari kong Jan Nunez. Hello, Jen. Ayan. Yung mga ipadala mo nga sa akin, Rejoice. Yung mga Pangalan.
pangalan at babanggitin natin sila dito. No. Now na. Pag wala dito, hindi. Huwag naman. Kaya lang. Pag wala dito, Oo. huwag na pasamahin. Yung mga after 7 months, saka nag-RSVP. 7 months, wala sila. Tapos nag-RSVP sila. Ano kaya yun? Bakit ganun? Sana hindi. Hindi, okay lang. Kung kayo'y nag-abroad or busy, okay lang. Kung busy-busyhan, okay din. Walang problema. Ayan. Pero sana, yung mga nag-ano dyan, yung mga nagpa-lista, Oo. nandito sila ngayon. Sana nga. Kahit na sisilip lang sandali, ayan, para yung iba kasi mga nawala. Ngayon bumalik sila para naman makilala kayo ng mga bago. Yun. That's what we're talking about. I-mention natin yung mga pupunta. Ayan. Pag hindi nyo po kilala, Reject. papakilala namin sa inyo. Kasi yung iba, medyo matagal na nawala. Mga 7 months. Claire Angela Gonzalez. Hello, Claire. Taga saan si Claire? Ayun. Good morning, Hello, Claire. Claire Angela Gonzalez. Taga-sipag siguro. Alam mo mga hindi ko sipag, alam. unti-unti naglalabasan yung mga yun. Oo, basta ang last day ng submission para kung gusto nyong umattend ay bukas po. Diyan, 15 na dyan. Yan. Ayan. At marami tayong ipamimigay na Maridat Gamot. prizes sa ating anniversary. Ayan, Meron syempre. tayong mga appliances. May Christmas package tayo. And then, Noche Buena package. Noche Buena package. At saka mga t-shirt, iRadio t-shirt. At iba pang surprises. At may mga cash prizes din tayo. At may mga iba-iba tayong mga games. Ayan, Ayan. So siyempre per family yan, ano? Per family. per family. Hindi per person yan. So, Oo. Ay, anak daw ni Elaine, si Claire Angela Gonzalez. Hello, Hello. Claire. Oy, alam mo nandyan si Pastor Ike Dumanico. Ay, hello, Pastor Ike. Hello, Pastor. How are you? Ayan, nasa malayo kasi sila. Walang ganong internet doon. Oo, nag-church planting sila, Pastor Ike. Ayun. Ayan. Kamusta na po, Pastor Ike? Mabuhay po kayo at Si namimiss na Ninong, namin kayo rito. Ninong, ano yan, kumusta na po Ni kayo? Rejoice. Yes. Ayan. Ayan, ipapadala maya-maya lang yung mga mag-a-attend. Ngayon, kung sakali pong hindi kayo makaka-attend, at least a day or 2 days before, please advise po ang namamahala na si It's Either Eka para po maka-invite pa tayo. Ganon. Sabi ni Mami Flosser, kami po ay isang malaking pamilya, ang Sipag family. Ayun. Ayan, na-send niya na daw sa akin. Check po Yung mga natin. sipag hindi nagpa-family planning yan. Kaya napakarami nila. Walang family Ito na, babasahin ko na ha. Ayan. Ayan na. Oo. Siyempre, number 1, Karing Pascua. daw. Dito daw. Okay, Karing Pascua. Si Mami nasa Pilipinas. Ayun. Chiki-chan. Yan. Si Erdna. Bernadette Delfin. Laurelyn Serrato. Zorazaida Agustin. Lala Carmina. Alex de los Santos. Ang Alphabetical ba yan? Alphabetical? Hindi naman. Butihing asawa ni Lala na siyang gumagawa ng ating mga t-shirt. Eka Velasco. Yun. Harry Velasco, ang asawa ni Eka. Ay, meron bang asawa? At dalawang anak, King Von at Kyla. Ay, Rachel Joy Bonete plus si Zion. sino yun? The famous Zion. Oh. Rejoice Horfilia, Rocky Horfilia, Sino yun? Moa, Oh. and si Matthew. Si Matthew. Si Nanay Dolor, RJ Cristobal, Pastor syempre. Norman, Sister Myrene, si Heaven and Sky, yung mga anak. Oo. Pastor Franz, Pastor Mary Grace, si Nined, saka Babu Jim, si Rob, yung bago, yung ano natin, Rob, si Rob. Yeah, si Rob. Sinong Rob? Yung ano, yun na yun. Rob, si RB, sinong RB? Si RB, Rio, yung anak ni Rose Cristobal, Giselle Nunez, Pastor Arwin, Jen Nunez and Zed, Juliet Rodelas, Grace Navarro, Narvato Almario. Kasama niya yung 5 years old na anak niya.
Maridet Gamos, Tristan Alejandro, Marichu Gamos, Marites Ignacio, Pastora Floser, Pastora Ellen Gonzalez, Wow. Pastor Kiko, Angel Gonzalez, Yun. yung kanina, Jocelyn Spena, Celine Galvez, Annalyn Graves, Mary Grace Kabigting, Kurt Timothy Kabigting, 12 years old, Nathan Gonzalez, 5 years old, Yan. Yana Graves, 4 years old, Chris Felisa Biando, Shikaira Biando at Koy Koy. Koy Koy. Erica May Cachuela, kasama niya ang dalawa niyang anak. Joyce Mendoza, Alia Euro Concepcion, 11 years old. At si Jason, Paula Pajares, Ezekiel Pajares, Alana Velasco, Tina Tabernilla, Rod FT, Sunny Salubayba, Jan Valenzuela, at si Yael, Joanna Reyes. Sino to? Yung Anadio Reyes. Yvonne Justiniano. Oh, long time no si Doctor. Si Erson Alcantara, and so with Erson. Si Unix Erson. Arturo as well as Unix. Irene, my mommy Irene. Si Andrew, yung anak niya. Brother Sammy Santos. Of course, wife ni Brother Sammy. Aileen Sabado. And Angelita Bayod. We Wow. have so far 65. 65. Wala, hindi na ibilang yung mga anak-anak. Ang sabi nila ng staff is 4 years old below ay okay. Walang ano yon, kumbaga sa foods nila. Pero ang ating pong mga upuan ay good for 80 people. Kaya yung pong mga kabataan, yung mga bagets nyo, aalagaan nyo pa yan. Air condition po yung lugar natin. Ayan. So, ayan. Hindi mainit Ayan, doon. marami pa daw, may i-add pa daw doon. Ayun, 6 years old below not counted. Ayun. Pero 6 years and above, counted na yon. So, may mga ibibigay silang mga patakaran para sa ikabubuti ng lahat, sa safety ng lahat. Ayan. Meron Kaya may tayong, protocol po yun. Yeah, meron tayong Kaya, may dapat susundin po natin i-scan tayo. Mag-i-scan tayo. para ng, para sa lahat yan. Ayan. para safety ng lahat. Okay. Ang mga Tagalangit Street ay hindi pa nagko-confirm. Wala pa ako nakikitang Oo nga pala, Tagalangit oo. Street. Ay, nakita ko dito si Dulce Solis. Sorry po, Dulce. I saw you here. I saw you kanina. Yan, mga Tagalangit, hindi ko nakita Lynn nga. Sales. Ayan si Lynn Sales. Lane Sales. Hello, Lynn Sales. Hindi ba po kayo pupunta? Si Eka Andes Velasco, wala rin dito. Andiyan nga ba? Unang-una yata yung pangalan niya. Hindi ata kasali po. Hindi ata pupunta. Nandyan. Di pa pa-updated? Sorry po, yan po nag-confirm before. Yung ngayon pong nag-confirm, di ko pa nadagdag. So may nadagdag pa. Meron pa. Kasi 65 lang to. So meron pang nadagdag. Ayun, mga pahaging lang po ito para Yan. matulungan natin ang ating mga staff. Kaya nga po, Mansi, di ka umakaten. Maliit pa baby ko. Ay, 3 months pa lang. Sino? Si Marilu Alvarado na pili. Ay, wag maliit pa mo na. baby, wag. Kasi baka, alam mo na, maraming tao, kulub yun. Tsaka, Hindi natin mauwasan. Baka magkaroon ng stampede. Kawawa na. Hindi naman. Alam mo, usong-uso ngayon kahit dito yung mga flu. Kaya ingat-ingat lang. Iningatan natin yung mga Oo, bata. Ako syempre. nga Dito ang dami talaga nagwa-worry ako sa mga bata. Kawawa ang mga bata. At sana wag naman umulan sa araw na yun, ano? Para hindi po kayo manirapan. Kasi yung last year po nung nagkaroon tayo ng anniversary dun sa resort, ang lakas po ng bagyo nung ulan pero na yun. enjoy ako noon. Nagpapabasa nga ako eh. Namiss ko ang ulan. This time, umulan bumagyo, nandun tayo sa loob ng building. Ayan, at may parkingan din doon. Yan. Okay, yun lang po. So far, ayan. Kaya wait for further announcement po sa ating mga butihing magagandang staff. Ayan. Kaya, laran. Laura Pili Noveloso, hello. Kamusta Yan. Nakalimutan ko ng pangalan nito, pero yun ang pangalan. Ito yung pangalan ng bago. Laura Pili. Si Demi Noveloso to. Banatao, hello. Edsel. Hi, Edsel. Mga taga Cagayan Valley kasi itong mga to. Oo. Masyadong malayo.
Oh, pupunta layo, no? That's too far. Mahihirapan po kayo. Ah, Anyway, hello Edsel. Okay. si marami pa mga pupunta mga malalayo din. Sino? Pastor Sammy, ayan. Ay, oo. From Manggagaling pa sa Bataan. ano yan, Bataan. Bataan, manami. Sila Tina. Tina, taga Gagaling ng Quezon. Quezon Province. Nalala ko last year. Ay, last year ba yun? Nagpunta si Tina. Tapos, umuwi rin. Agad-agad. Ang lakas ng ulan nun. Sabi ko, nung po, sabi ko, uy, wag ka na uuwi. Dito ka na lang matulog. Kaya Tina, susunod, magdadala ka ng damit, ha? Ayan. Ay, nako. Okay. Maganda po, mag-enjoy tayo this time. Kasi pinag-aralan po natin, plinano natin mabuti yan. Hanggang ngayon pa rin ay pinag-aaralan pa rin po ng ating mga staff yan kung ano yung magiging outcome nung araw ng ating anniversary. Ayan. Hello din kay Erica Cachuela. Ayan, nandyan siya ngayon. Eto mga asento. Siyempre, nandyan nakita ko kanina nakita ko nga ba siya? Ay, si Rose, may pasok yun si Rose. Kaya wala yan dito. Siyempre, yung mga walang pasok, understood naman po namin na wala sila dito. Ayan. Yung iba lang kasi biglang, parang kabuti, pero okay lang. We're glad you're back. Yo. Nadia Sawyer, yan yung yung Reyes kanina. Joanne Reyes ba yun? Siyempre, andyan si Lala Carmina. Hello, Lala. Nabanggit ko na ba siya kanina? You better watch out. Ay, station ID na pala. Okay. Ba, umuulan dyan? Ay, bukas may bagyo. Start ng bagyo namin dito. May storm kami dito bukas. Sabi hanggang Sunday. iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto. Magkalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan. Excited na ba kayo? Sila Excited na ba ang lahat sa itong nararapit na anniversary? No? Makikita-kita kayo lahat doon. Yan. Yes. Kaya, Okay. exciting po yan. Lalo yung mga pag-games natin, meron tayong blessing or kahon. May blessing mo. Oo, may blessing ang kahon din tayo sa araw na yon. At saka, ewan ko, bahala na sila doon. Rejoice. Sila Rejoice. Hindi ko alam kung ano yung mga games na nang gagawin doon. Meron na puto ka na, hep hep hooray, mga ganon. Mamimigay tayo ng bigas. Talaga? May bigas tayo siguro kahit mga 5 sakong bigas. Hindi lahat Hindi kaya naman sila mahirapan. Gaganunin nila. Problema na. Hindi naman. 5 sakong bigas. Tapos nanalo siya ng 5. Okay, so. Lahat yan mabibigyan. Wow. Yeah, we will do our best na makapag-solicit sa ating mga sponsors. Oo. At Yung mga butihing sponsors natin. para lahat maging masaya at enjoy ang Yes. inyong kapaskuhan. Yun naman ang purpose eh. Tsaka yung, We just need your cooperation. tsaka magkakita-kita Oo, lalo lahat. itong mga bago nating mga Yan. loyal na listeners. Yan. Ayun. Meron kayong picture taking kayo dyan nila, Sayang wala pang Tagalangit Street. Pero aaten yan, I'm sure. ay kasi ata may sakit pa ata si Hindi, meron at meron dyan. Okay. Alright. Huwag kayong alis. Mamaya-maya ang ating speaker. speaker sa Salita ng Buhay ay ang butihing pastor na si Pastor Franz Bow.
Hello kay Jerry Corpus. December, ano yun? 23. 23. Sabi ni Rachel, bigas daw yung luto na. Kanin na yun. Lutong bigas. Ay, talaga. Sabi nila ni Rachel. Samahan ng ulam. Oo, ay may ulam. Nako, sarap yan. Yung mainit-init na bigas baga. Sinain. Sarap yan. Dati noon ang gustong-gusto kong bigas yung jasmine rice. Ngayon ang bigas namin dito yung ano nga ba yung bigas natin, City? Yung Indian rice. Hindi. Oh, Indian rice yun. Basmati. Basmati rice. Kasi hindi siya ganong starchy. Tsaka sa araw na ito ng anniversary, meron tayong pipiliin na pinakamagandang outfit. Yan. May mga surprises tayong dyan. Surprise ba yun sinabi mo? Hindi, tsaka meron pang iba. Hindi lang naman yun. Who knows? Ayan. Not necessarily super ganda ng iyong damit, hindi. On how you dress up. Yan. On how you handle what you are wearing. Para bang kung baga sa mayroong something dun sa pagkakadamit mo. Not necessarily pagkakabihis mo. Oo, not necessarily bagong bilid, bagong damit, or super ganda. It's how you carry the dress. Yeah. Yung may konting elegance. May elegance, tapos may basta na iba. Wear something red on December 23, sabi ni Lala Carmina. Ba? Wear something red, Red and something. Ay, ang ganda ng Christmas kulay. color. Red and green. Oo, something red. Or ewan ko, bahala ka. Kasi 23. Tapos nun, bisperas na. Magpapasko na. Yan, lalaki at babae. At saka paano nga pala yung ating The Biggest Loser? Ewan ko. Tuloy pa rin ba yung Biggest Loser I'm natin? not sure. I think nag-back out na ata lahat dahil... Hindi, si Rejoice daw, hindi siya nag-back out. Tuloy pa rin siya? Kasi, ang sabi lang noon, sila lang na yung parang challenge lang sa kanila. Sa kanilang dalawa lang. Ginawa mong pa-contest. Ganon. Ayun. Tuloy yun. Sabi niya, ang laking tuloy yun. Kasi nagda-diet siya. Gusto niya mag-makeover. Talaga, ha? Nandiyan din si Rosie. Tuloy po. Kinakarir talaga. Tuloy daw. Ayan. Ewan ko sa inyo. Wala akong kinalaman. Pakiulit yung price natin doon. Siyempre, may makeover yan. I-makeover na. Sa araw na yun, malalaman na natin agad yung sino yung winner. Kasi, pero hindi agad-agad na may makeover nila yun. Hindi, kasi yung araw na yun, na siya naka-makeover na eh. Dun yata, sabi ni Regius, dun gagawin ang pagtitimbang eh. Ganun ba? Yes! Hindi agad-agad i-makeover. Halika na dito, paglabas, ayos halika na. rito. May damit na siya, gano'n. Dito ka sa likod ng Si Ate Berna hanggang ngayon tinatanong pa rin kung saan yung venue. Hindi ba nakita yung pinapadala nila Rejoice sa iyo na Ayan. na invitation? Grabe. Mother Berna, PM tayo, sabi ni Rejoice. Ang tagal ka na daw niyang kinukontak. Hindi nakikinig eh. Ayan, Nasabi na nga ba eh. Okay. Tayo magtatawag na ng ating isang... Naliligaw ako, sabi. Hindi nila sinama si sabi ko sa amin na si Jasmine. Kasi pupunta dyan si Jasmine. Magdadala ng pamparaffle daw. Si Jasmine, yung may-ari ng yung Jazz Up in the Sky. Jazz Up in the Sky. Yan. Sabi niya magdadala ako ng papremyo. Naliligaw nga si Ate Berna. Okay, pakihanda-handa po ninyo yung mga cellphone, mga signal ninyo dyan. At tayo magtatawag ng ating Thank you, tatawagin Eka. sa Henyo for the day. Henyo? Naliligaw kasi ako sabi niya. Ayan, Saka na naman nagpupunta, Ate Berna. hindi kasi nakikinig eh. Ayan.
Eh, paano yung apo niya? Likot-likot siguro pa rin. Yun eh. Pero Oh. binata na yung apo niya, di ba? Malaki na. Oh, may asawa na nga eh. Di ba? Ano ba yung tugtog? Kanina ang lamig. Eh bukas, dapat dito ako sa bahay mag-work, pero ang dami ko pong gawain. Kailangan matapos ko. Grabe yung aking blush on. Ginanon ko lang. Malikot. Malikot. Malikot pa rin daw. Ano sana? Eto na. Okay. Sino yan? Baka nasa school. Bukad mo lang. May pasok pa sa kanila. No? 40 days na lang ba? Ang bago magpasko? 40. Yeah, 40 Na, days. 40 days. Wow. Ako, hindi sumasagot. Dito meron din. Last nasa school call. yan eh. Tuturo. Ako naman. Wala. Sorry. Hindi sumagot. Next caller. Uy, grabe. Bilis, Pasko na ulit, sabi ni Ate Berna. Oh, taon-taon yan, Ate Berna, Pasko. Hindi mo alam? Every year yon. Nasa kalendaryo. Oh, kaya. Hindi niya alam. Baka nakatulog. Ikaw talaga, Ate Berna, joker. Ayan, oh. Ayan, hello po. Ayan. Paki-check. Oh, sino yan? Hello kay Marites Ignacio Gabayno. Oh, sino to? Ay, hello po. Ha? Ala, mahina signal mo. Naririnig mo ba kami? Hello? Ako mukhang mahina signal niya. Hello? Alona Velasco. Alona Velasco, nadidinig mo kami? Mahina po yung signal. Ayan, yan, dyan. Huwag na kayong alis dyan. Yan po, dyan na lang kayo. Oh, mahina nga. Marinig. Ay, wala. Alona Velasco. Hindi nyo kami naririnig? Hello? Hindi ko po marinig, ma'am. Oh. Okay, hindi ba? Okay, thank you. Ayan. Next time na lang. Oo. Mahina signal eh. Mahina ang signal. Oo. Okay. Ah. Calling. Asan na si AR? AR Santiago. Asan na rin si Farah? Ba't parang wala sa listahan si Farah? Eka. Hindi pupunta kasi may mga lakad siguro. Si Farah. Oo, may lakad doon. Hindi ah. Tingnan natin. Wala nga siya, no? May mga lakad. Hindi ah. Wala nga. Wala siya sa listahan eh. Ayan. Pero, ano yan? Meron yan later. Next. Wala eh. Yung mga signal nila mahihina. Mahihina. Nasa list ba? Dito sa list na pinadala sa akin. Para. Wala siya dito sa list. Pinadala niya sa akin. Oh. Yeah, wala siya. Pwede na may dagdag. Si Para Cristobal. Rejoice Rocky, Dolores Pastora Merg. Yeah, wala nga siya. Nakalimutan lang siguro ng ano. Nag-confirm siya, di ba? Wala siya sa listahan. Okay, di ba? Aayusin niyo pa naman eh. Okay. Oh.
Wala rin. Ba na ba yan? Okay. Sorry, tatlo na yung sablay. Tatlo na ang sablay, oh. Okay, Penge Peya. Ayan na si Farah. Farah Cristobal. Si Abelong Patpat. Last! Abelong Patpat. Hello. Ito sasagot yan. Ay! Ayan na siya. Sabi sa'yo, sasagot yan eh. Yags pa. Oh. Ayun. Ayan. Hello. Hello. Kumusta, Erica Cachuela? Eric Cachuela, sino? Aha. Hello po. Hello. Hello. Ay, hindi ko kayo marinig, Ma'am Shi. Ha? Ha? Naririnig ka namin, lakas. Baka nakamute ka, hindi kaya? Hindi daw tayo nadidinig. Naririnig niyo ba kami? Nawala siya. Nawala? Iniwanan tayo. Tawagan mo uli. Mahina doon signal kina Pastora Mary Jane. Oh. It's okay po. Ayan. Ako, bakit ano nangyari sa mga telepono ninyo? Umuulan kasi. Umuulan doon ngayon. Ganon? Mm-mm. Yan. Nako. Oh. Sayang ano. Ay, binabaan. Binabaan kami ng telepono. Hindi tayo marinig. Sige. Next. Last, and then, hello, AR Santiago. Ayaw manalo ng mga tao ngayon. Ha? Alam, mahina nga doon dahil tag-ulan. Umuulan ba sa kanila? Yes. Di po, wala akong marinig. Sabi niya, ay ganon. Bakit pa ulit ko? Ano yan? Sira yung plaka ko. Ayan. Maglaya ka ng song. Kakanta tayo. Ay, malapit ng Thanksgiving. Lagay mo yung aking favorite. Ayun ba yun? Favorite mo? Nagsiawi Marichu de Jesus Gamos. Andyan pa si Marichu de Jesus Gamos. Andyan naman talaga. Si Kristo ay isin. Ninang, paano po makaabel ng iRadio t-shirt? Ayan. Kailang regular. Si Pastor Ike dumani ko. Si Pastor Ike. Okay. Kasama na yan sa listahan. Ang Pasko ay sumapit daw, kantahin ko. Dito po malapit na ang aming Thanksgiving celebration. Although we don't only thank God at one day, in a day, always. We thank God always. Kaya ito po, kakantahan ko kayo uli. Huwag kayo magsasawa kasi ang goodness of God is every day. So good to me. What else can we ask for, di ba? God is good all the time. All the time, God is good. Kahit anong mga ginagawa nating kamalian, God is still good. May audio na? Meron ng music? Narinig po ba yung music kanina? May music na. Baka yung boses ko lang naririnig nyo Hindi, eh. naririnig ko na sa monitor eh. Ganon. Oo. Bakit kaya? Nag-update yung OBS. Oh. Kaya nireset niya lahat yung configuration. Ay kaya pala. May music na. Yan. May music na. Okay. Ayan. Huwag kayong alis, ha? Isa pa. Isa pa. Sige. Christmas song naman. Christmas song. Yung hahanapin mo yung range ng aking voice. Laging female version. Ano? Yan. May Sharona. Ano nga ba? Christmas song. Christmas. Yinig ng Pasko. Wala, ang hirap hanapan ng ano. Yinig Pasko. Okay. Alam niyo po, ang dami ko pong gawa, pero praise God,
sa Sammy Santos. Praise God. Hallelujah. Huwag kayong aalis. Pakinggan natin ang mga mabubuting salita ng buhay. In 3 minutes. Okay. Nagre-ready pa si Popshi. Magki-keyboard ka ulit, Pashi? Magki-keyboard ka ulit? Si Pachi, magki-keyboard ulit. Oo. Wala yung piano ko rito. Wala. Tinanggal niya. Hindi, hiniram ni ni Sino? Inday Garutay. Hiniram niya kasi kakanta raw siya sa Ay, nako. Minsan magla-live ako ng Nang? papiano. Ganon. Oo. Papakita mo yung piano. Yung Ganon. hindi nakagano yung camera Tapos? baka sabihin nila fake yung ginagawa. Hindi po fake yan. Baka nagki-keyboard ka lang kasi yung diyan, keyboard sa diyan sa ito. computer. Hindi. Pakita mo ito. Hindi yan. Diyan siya nagpipiano. Hindi. May pati gitara, marunong din ako mag-gitara. Ay. Papakita ko kayo minsan dyan. Hello, Pastor Nunez. Arvin Nunez. Ayan. Minsan magpapiano din ako. At ganon. the drums din pala. Ay. Ano ko eh. Wala na. Lokohan na to. One man Lokohan band. na. OMB ako eh. OMB. One man band. Ganon. Ayan. Papakitaan ko to si Rejoice Bonete ng hindi naniniwala sa akin tong batang to na... Sabi niyo nga kanina pasok agad. Ha? Kakakanta ko lang, bigla ka nagpasok na isang kanta. Siyempre. Ang hilig po niyan. Minsan yung kanta ko, yung kakantahin, papakanta niya sa akin, hindi ko na makuha tono. Buti nila, kabisado ko ito. Yung mga ipinapasok niya. Kaya nga yun na nilalagay ko eh. Ano kaya, magpagupit ako ng buhok? Alam mo kayo, magpakalbo ko na lang kaya. Ay, why not? Ang dami yatang sexing mga kalbo. Diba? Hindi ko nga alam eh. Ano kayo tsura ni Nino? Ni Eka akong kalbo? Ganda. Ha? Oo, maganda si Eka. Kalbuhin nga natin siya. Subukan natin. Okay. Yung turotot. No. Turotot. Grabe si brother sabi. Hindi ako marunong nun. Tingnan natin baka may pumasok pa dito hindi ko na Sa kanya mo ka ba tatawag daw? Sino? Yung cellphone niya. Aba, hindi ko alam. Okay. Wala naman sinabi. Wala bang sinabi? Oo. Kahit saan. Calling. Calling. Ayan. Pastor Brands, saan po kami tatawag? Sa telepono niyo o kay Pastora? Isa. Dalawa. Marunong daw magturotot si Sino? Pastor Franz, calling. Wala, hindi sumasagot. Oo. Nako. Ayan! Gulat naman ako. Pastor, you are live. Hello. Hello, ayun na. Ayan. Ay, sino na yun? Pastor, nadidinig nyo kami? Hello po, naririnig niyo po ako? Yes. Dinig. Okay. Baka hindi tayo naririnig. Ha? Naririnig niyo po kami? Ay, palagay ko hindi. Ha? Tignan mo. Naririnig po. Okay. Naririnig. Start na ba agad? Hindi pa. Hindi pa po. Hindi pa. Next year pa tayo mag-uumpisa. Hindi ko po kayo naririnig. Ayun. Naka-zoom ka ba? Naka-zoom ka sa kanya? Hindi. Bakit ganun? Kanina pa tayo hindi naririnig. Pa. Pero kumanta ako. Kanina, narinig naman nila. Ayan, Ayan, gumagalaw eh. Pastor, nadidinig mo kami? Wala daw. Hindi ko po kayo naririnig, Kuya Ramon. Bakit kaya? Tignan mo, baka nakamute tayo. Pero, Tanong mo nga yung madlang people kung nadidinig. naririnig niyo po kami, madlang people. Mga iRadionatics, mga kapamilya. Narinig niyo po kami. Thumbs up lang po. Thumbs up. Dito nadidinig eh. Dinig ko po kayo pareho, sabi ni Pastor. Ayun, nadidinig eh. Pastor, ikaw lang din nakakadinig eh. Oo, baka dun sa... Wala po ako naririnig. Ulitin. Teka, hindi ko alam kung anong problema. Pero naririnig niyo po ako. Yes, malinaw. Sige po. Mag-start na po ako. Yes. Paano Sige, mamaya? Hindi magandang na tayo araw po sa naririnig. ating lahat.
Good morning, good afternoon, good evening sa lahat. At salamat po muli sa opportunity na makapag-share ng salita ng Diyos sa tanghaling ito. Tanghali na po. Akala ko po kanina 11 ang start, kaya naghihintay po ako kaninang 11. Pero sabi ni tita, alas 12 pala. So, plan ko sanang magpunta ng APNTS at magbiyahe, pero hindi na po ako tumuloy dahil medyo alanganin na din. Kamusta po ang lahat? Pasensya na hindi ko po makita yung mismong live, kaya hindi ko po alam kung sino yung mga kausap ko. But magandang araw po sa ating lahat. Magandang tanghali sa mga nagtatanghalian. Kasabay ng ating pagkain, kasabay ng ating pagtatanghalian ay makinig tayo ng salita ng Diyos. At ayan, ang topic po natin ngayon sa araw na ito ay pinamagatan kong Getting the Best from God. Ibig sabihin, makuha natin kung ano yung the best na galing sa Panginoon. Ako po naniniwala na kapag ang Diyos ang nagbigay, siguradong the best, di ba? Pero minsan, siguro ay tinatanong natin, deserve ko ba itong natanggap ko or ito ba'y galing sa Diyos? Bakit parang hindi ito yung the best or something ng ganyan? Again, ulitin ko po, no? Lahat po ng galing sa Diyos ay the best. Hindi po nagkulang, hindi po nagbago, hindi po nagdamot or kahit kailan ay yung standard ng pagkakaloob ng Diyos ay kailanman hindi nabawasan, lagi po yung the best. But my point here is, ang punto ko po, tayo mismo, maranasan natin or hangarin natin na makuha yung pinaka-the best galing sa Panginoon. Yung mga bagay na sa tingin natin ay kaya niyang gawin at pwede niyang ibigay sa buhay natin. And isa sa mga nagustuhan ko sa Panginoon, isa sa mga karakteristik ng Panginoon na talagang gustong-gusto ko, bukod sa siya ay maawain at maibigin, siya po ay tumutupad sa kanyang mga salita. Kailanman hindi po siya bumigo, kailanman hindi po siya napako, kailanman hindi po siya, kumbaga, na-miss niya or nag-fail siya doon sa kanyang mga promises. Napakaganda. At ang ating pong scripture ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Joshua. Joshua chapter 1 verse 1 to 3. Ayan, sa mga nagtatanghalian dyan, enjoy your lunch. And while listening to the message of the Lord, nawa po ay maging bukas yung ating isipan, yung ating tenga, yung ating puso, at handa nating tanggapin yung salita ng Panginoon. At ito po ang sinasabi sa Joshua chapter 1 verse 1 to 3. Sabi po dito, after the death of Moses, the servant of the Lord, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses died. Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites, to you. I will give you every place where you set your foot as I promised to Moses. Siguro medyo tagalogin natin ng konti. Sabi ng Panginoon, wala na si Moises, tapos na yung kanyang panahon. At alam po natin yung story about Moses, di ba? Yung Exodus, yung paglabas sa Egypt. Very famous story yan, na kung saan nakita ng Diyos yung pagkakaalipin ng mga Israelita sa Ehipsyo for 400 years. Biro nyo po, 400 taon after po namatay si Joseph at namatay na yung mga nakakakilala kay Joseph, nung naiwan sila sa Egypt, lahat po ng mga lahi ng Israelita ay naging alipin. At dahil po mahal ng Diyos ang kanyang bayang Israel, ay iniligtas niya po ito sa pagkakaalipin sa pamamagitan po ng buhay ni Moses, ni Aaron, at ni Joshua bilang leader ng hukbo nung panahon na yon. At ang pangako ng Diyos sa kanila, ito pong pangako ng Diyos sa kanila, I will give you the land that I promised to your ancestor, the land that is flowing with milk and honey.
isang lugar, kumbaga na-imagine ko nga to, no, noong habang pinapanood ko to, na-imagine ko yung ibibigay talaga ni Yahweh, ni God, sa bayang Israel is yung halamanan ng Eden. Yun ang nasa isip ko noon kasi very very rich yung promise ni Lord sa kanila. And along the way, dahil sa promise ng Panginoon, lumabas yung mga Israelita o napalaya sila sa pagkakaalipin nila sa bayan ng Ehipsyo. Pero dahil po sa katigasan ng ulo, alam naman natin yung story, sa katigasan ng ulo, nagpapasaway, disobedience, dahil sa mga karakteristik na hindi nagustuhan ng Panginoon, sabi po ng mga theologian or mga nag-aaral ng scripture in the historian, sabi nila, yung promised land daw po, pagtawid sana nila dun sa Red Sea, 40 days lang mararating na nila. 40 days lang ay mararating na nila yung promised land beyond the Jordan River, paglagpas ng Jordan River. Pero it took them 40 years, 40 taon bago nila marating yung ilog Jordan na kung saan tatawid pa sila at pupuntahan nila yung promised land. Because of their disobedience. Ayan, dahil sa mga pasaway nilang mga ugali. At alam niyo naman, even Moses, 'di ba? Si Moses din minsan na nagpasaway sa Panginoon at hindi niya sinunod ang Panginoon. At dahil dito sabi ng Panginoon, ni hindi mo matatapakan yung pangako ko na lugar, yung lupang pangako ko para sa inyo, hindi mo matatapakan. Matatanaw mo lang, sabi ni Yahweh kay Moises. At ito na nga po, to make the very long story short, ito na yung oras, ito na yung panahon, ito na, tutuparin na ng Panginoon sa panahon ni Joshua. Sabi ng Panginoon, tapos na yung panahon ni Moises, panahon mo na Joshua, ikaw ang gagamitin ko. Ikaw ang magiging leader ng Israel. Ikaw ang magdadala sa Israel sa lupang pangako or sa promised land. At ito po yung napakaganda, no? Hindi lang po basta pangako ang tinanggap nila. Ang sarap pong pagnilay-nilayin, pagbulay-bulayan yung sinasabi dito ng Diyos. Kasi ang word po na ginamit niya dito, ang term na ginamit niya, sabi niya dito in verse 3. Kung may Bible kayo dyan, ng Joshua chapter 1, sabi niya sa verse 3, I will give you every place where your foot will set, or will you set your foot. Excuse me po. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng lupain na aapakan mo, na pupuntahan mo. Wow! What a great promise, di ba? Napakaganda na ako, sabi ko nga parang more than the best that I can deserve. Yung siguro kung ang pangako ng Panginoon, Pastor Franz, saan ka man pupunta? Sigurado, Pastor Franz, ibibigay ko sa iyo ang lugar na yan. Ang sarap ng feeling siguro pag si Lord ang nangako sa buhay natin. I'm sure the best of the best. And eto na, they were so excited. They were so excited to cross the Jordan River and to go on to the promised land. For 400 years of slavery, ito na. For 40 years of roaming around the desert, nagpaikot-ikot sila sa disyerto. Finally, they will receive and they will have their own property. They will live completely of their own. Sa kanila na yung mga lupa at siguradong ang Panginoon ay pagtatagumpayan sila. Ito pa maganda, no? Ito po yung sukat. Meron po, in verse 3 to 4, sabi dito, ito yung ibibigay sa kanila. A vast land. In fact, the Lord said, on every place that you will set your foot, from south, the desert lands, till north of Lebanon, to the east lake of Euphrates, till the west, from the land of the Hittites to the Mediterranean Sea. Wow. Wow. Ang ganda, grabe. Kung ganyan lang ang Panginoon, no, siguro ang prayer po namin ngayon, magkaroon din ng sariling lupa ang church dahil tayo po ay nagre-rent, nangungupahan tayo ng pwesto natin. And ang prayer namin sa Panginoon, Lord, bigyan mo po kami at least 300 square meter na lote ng lupa. Yun lang yung thinking namin about the best thing that God can give us. Pero sabi dito, God can give you more than that you can imagine
Because when God promised something, He will give you the best. How wonderful it is if God promised something and He will always make sure to give the best. Ako naniniwala po, when we pray something, ang mindset ng Panginoon, ang nasa isip ng Panginoon kapag nananalangin tayo, anak, don't worry nak, ibibigay ko sa iyo yung the best. Yun yung nasa mindset niya. Kapag umihingi tayo ng something sa Kanya or mayroong dinidesire ang puso natin while we are serving the Lord, ibibigay niya yung the best. Naniniwala ako. In fact, pag hindi po yan the best, baka hindi po yan ibigay ng Lord sa atin. Or pag hindi yan the best at na-receive mo, baka hindi galing sa Lord yan. Kasi ako naniniwala, kapag galing sa Lord, siguradong the best. So ang tanong, Pastor, ang tanong kung may mga magtatanong ngayon, no? Ang tanong, paano ko malalaman, Pastor? How will we know that it is from God, na galing ito sa Panginoon, at ito yung the best? No? Ano yung basihan para malaman natin ito yung the best at siguradong galing ito sa Panginoon? So tingnan natin yung sinasabi ng scripture. Meron ako mga points dito na gusto kong makita natin para malaman natin if it is the best and it is from the Lord. In Matthew chapter 14 verse 20 to 21, this is the story of the feeding of the 5,000. One day, nag-preach ang Panginoong Jesus at merong 5,000 na nakinig sa Kanya. Ang bilang lang po nito is mga lalaki, no? Nagutom sila, magtatanghalian na tulad ngayon. Medyo nakakagutom po at hindi pa ako naglalunch. Sensya na po, medyo may konting ubo ko. So sabi ng Panginoon, ano bang meron tayo? May lumapit, may batang nag-donate. Sabi niya, do-donate ko na po itong 5 tinapay at 2 isda ko. Then pinag-pray ng Panginoon. Sabi ng Bible, if it is from the Lord, if it is given by God, gusto ko mabasahin sa inyo, no? Sabi dito sa Matthew. Ayan. Sabi dito sa Matthew chapter 14, punta na tayo dun sa verse 20. Sabi dito, and they all ate and were satisfied. And they took up 12 baskets full of the broken pieces left over. And those who ate were about 5,000 men, beside women and children. Naniniwala po ko na kapag ito ay galing sa Panginoon at siguradong ito'y the best, you will be satisfied. Number 1, you will be satisfied. Siguradong masasatisfy ka. Siguradong wala ka nang hihingin pa. Sasabihin mo na lang, Lord, grabe ka talaga. Di ko akalain, bibigay mo to. Grabe ka talaga. Hindi ko ma-imagine na mangyayari to. Hindi ko lubos maisip kung paano nangyari to. I'm so blessed. I'm so satisfied. If you are satisfied with what you have received, surely the Lord made it for you and gave it to you because it is the best. Amen? Sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, He will give you satisfaction and always be sufficient. Sabi dun, He will be sufficient. And Isaiah chapter 58 verse 11, ang ganda ng term niya dito, the Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land sa tag-init, and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose water never fails. So, if it is from God, you will be satisfied. Why? Because it is the best. Tandaan niyo po yan. Kapag nasatisfy ka, siguradong galing yan sa Panginoon. Amen? So what else? Ano yung isa pang bagay? Secondly, if it is from the Lord, which is the best I believe, you will also and will always find security. Pag sa Panginoon, sabihin mo sa kasama mo sa bahay o kung sino man ang katabi mo ngayon, pag sa Panginoon galing yan, siguradong secure ka. Siguradong may security. In fact, ito po yung sinabi.
ni Yahweh kay Joshua in chapter 1 verse 5. Sabi niya dito, I will give you 100% victory. Sabi niya dito sa verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Wow! Hindi ka lang satisfied, secure ka pa. Sigurado yung victory. Sigurado yung tagumpay. Walang makakadaig. God did promise 100% for them. Again, ulitin ko po, no, binibigyan ko din to. Again, if it is from the Lord, siguradong the best. Satisfied and secured. Sabi niya sa Psalms chapter 18 verse 2, the Lord is my protector. He is my strong fortress. My God is my protection. And with Him I am safe. He protects me with a shield. He defends me and keeps me safe. Ang ganda. Ang ganda ng promise ng Panginoon. And ako po, ewan ko sa inyo kung nabasa niyo na po yung whole story of the book of Joshua. Binasa ko po yan the last time na inaral ko po ito. Nakita ko po that the Lord is true to His promise. Lahat po ng sinabi niya, lahat ng pinangako niya kay Joshua nangyari at natupad. Until the time na sila ay na-conquer na nila yung promised land, nagkaroon na ng division, hinati na nila, naghati-hati na sila sa lupa. Talagang tinupad ng Panginoon yung promise niya kasi kapag si Lord ang nagsabi, siguradong mangyayari. Ayan. Tama po yun. Siguro ngayon, ang tanong, may tanong na naman, hindi pa tayo tapos. Ang tanong, Pastor, bakit kaya ako? Parang hindi ko pa yata nararanasan yung satisfaction and security. Bakit kaya minsan hindi ko sigurado kung ito ba yung galing sa Panginoon o ito ba yung the best talaga? Pastor, ano kayang problema? Bakit nagkakaganon? Ba't parang sa point ng buhay ko, hindi ko maramdaman yung security and parang hindi ko pa yan naranasan yung sinasabi mong getting the best from God. Kaya nga po, gusto nating pag-aralan ito. Paano ba natin ito mararanasan? No? Paano ba natin makukuha yung the best sa Panginoon? And alam niyo po ba, in the story of Joshua, kung babasahin natin yung buong story ni Joshua, there is a certain point of time na nangyari din po yan. Nangyari din yan. Nagtanong din si Joshua. Alam niyo po, ganito po yung storya, no? E di nakatawid na sila sa Ilog Jordan. Hinati yung Ilog Jordan, nakatawid ang buong Israel. At nakapag-camp sila malapit sa isa sa mga i-conquer nila, which is yung Jericho. Ito pong Jericho, isang napakatibay na city of Jericho, na lungsod. Napakalaki ng kanilang pader, napakakapal, na parang imposibleng matalo, parang imposibleng masakop. Pero sabi ng Panginoon, gantong gagawin nyo, ito instruction ko sa inyo, ngayon pa lang, bibigyan ko kayo ng assurance, magagapin nyo ang Jericho na yan. Jericho is a big city, malakas ang city na ito, ang hirap talunin, pero alam nyo po nangyari, inikutan lang po nila in 7 days. And then after nun, sumigaw po sila, na binigay na ng Panginoon sa amin ito. Bumagsak po yung wall of Jericho, lahat po ng mga nandoon, nagapi nila, natalo nila, nagtagumpay sila sa isang napaka-imposibleng laban. Pero pinatunayan ng Diyos na magtatagumpay sila, natalo nila ang Jericho, na-conquer nila ito, nakuha nila lahat ng kailangan nila makuha, and binigyan sila ng katagumpayan ng Lord. Ito na yung twist, ito na yung nangyari. After po nila matalo yung Jericho, merong isang kalapit na bansa or na city, which is the city of Ai. Yung city of Ai, hindi siya ganong kalaki. Hindi siya ganong kalakas. Hindi siya ganong ka-stronghold. Kumbaga, kung compare sa Jericho, ano lang to, isisiw lang to. Kaya nga sabi ni Joshua, sige, magpadala tayo ng spiya para ma-survey yung Ai, yung city of Ai. Pagbalik ng spiya, sabi ng spiya, Sir, aming pinunong Joshua, naku po, wag na po kayo mag-effort na dali ng buong sandatahan ng Israelita dyan.
Magdala lang kayo kahit mga 3,000 siguro. Okay na po yun. Madali lang po yan. Madali lang po mag-API yan, sabi sa chapter 6. Napaka-easy lang po. Puntahan na po namin. Kahit kami lang po, kaya namin sakupin yan. Alam niyo po ang nangyari? Nabigo po sila. Natalo po sila ng ay. At hindi lang po sila basta natalo. Naitaboy po sila ng ay. Naitaboy sila ng mga soldier ng ay. At marami pong namatay sa kanila. Natalo sila dito sa laban na ito. Na nagtataka ito si Joshua. Ito na, nagtataka si Joshua. Sabi niya, Lord, bakit ganon? Alam niyo pong ginawa niya? 10 ng kanyang mga leaders. Sorry, excuse me. 10 ng kanyang mga leaders, pinunit ni Joshua, pinunit nila yung kanilang damit, talagang winasak nila. Naglagay sila ng abo sa kanilang ulo. Tinanong nila, Lord, ba't ganon? Anyari? Lord, ang linaw ng promise mo sa amin eh. Sabi mo, 100%, saan man kami pumunta, Lord, tapakan namin yon, amin yon. Sabi mo, Lord, walang makakagapi sa amin. Hanggat buhay ako, Lord, walang makakatalo. Ano nangyari, Panginoon? Bakit ganon? Bakit po ganon? Bakit po, ano po nangyari? Bakit po nagkaganon? In verse 6 po ng chapter 7, sabi dito, then Joshua tore his clothes and fell face down to the ground before the ark of the Lord, remaining there till evening, and the elders of Israel did the same and sprinkled dust on their heads and asking, Lord, bakit po ganon? Ano pong nangyari, Panginoon? Ano pong nangyari? Maybe in our life, maybe in the point of our life, you will ask, Lord, bakit ganon? Ano pong nangyari? Sabi mo, promise mo, ibibigay yung best of the best. Sabi mo, Lord, masasatisfy ako, may security ako sa iyo, Panginoon. Maybe ganun, may mga ganung situation na tayo naging faithful sa Panginoon, ginawa naman natin yung mga bagay na dapat natin gawin, sinunod natin siya, pero in a certain point of time, parang nangyari ay ang hirap. Gaya po ni Elijah, di ba? Nakaranas din sila. Marami pong mga propeta, marami mga disipulo, nakaranas sila ng ganitong sitwasyon. Bakit gano'n? So tanungin natin si Joshua, ano nangyari? Tanungin natin yung scripture, ano ba nangyari? In chapter 7 verse 10, ito pong sinabi sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, the Lord said to Joshua, stand up, tumayo ka. What are you doing? Why is it your face downcast? Bakit ang lungkot mo? Bakit ka nagluluksa? Ito pong sinabi ng Panginoon. In verse 11, sabi niya, Israel has sinned. They have violated my covenant, which I commanded them to keep. They have taken some of the devoted things. They have stolen. They have lied. They have put them in their own possession. That is why the Israelites cannot stand against their enemies. They turn their backs and run because they have been made liable to destruction. Ito ang sakit nung sinabi ni Lord dito, no? Sabi niya, I will not be with you anymore unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. Ito po yung number 1 point kung bakit hindi niya na-receive yung best of the best nung time na yon. Because of Achan sin. Alam niyo po yung Achan sin? Meron pong pamilyang Achan, which is, ang tawag ko po dito is hidden sin. Nakatagong kasalanan. Ito pong si Achan, nung time na natalo nila ang Jericho, meron siyang nakitang magagandang damit, mga garments. Tapos may mga silver, may mga ginto. Ang ginawa niya, sabi niya, sayang to. Susunugin lang. Wag na. Kukunin ko to, itatago ko to. Kung saan hindi nila makikita. Ang ginawa niya, pumunta siya sa kanyang tent, tinago niya, inilibing niya sa lupa. Ito po yung tinatawag na hidden sin o Achan sin. Yung greed and disobedience. Ngayon, ginawa ni Joshua in verse
22, sabi niya dito, Joshua sent messenger, and they ran to the tent, and there was hidden in his tent with silver under it, and they took them from the midst of the tent, brought them to Joshua and to all the children of Israel, and they laid them out before the Lord. Then Joshua and all the Israel with him took Achan, the son of Zerah, the silver, the garment, the wage of gold, his son, his daughter, his oxen, his donkey, his sheep, his tent, and all that he had, and they brought them to the valley of Achor. And Joshua said, Why have you troubled us? The Lord will trouble you this day. So all Israel stoned him with stones, and they burned them with fire after they have stoned them with stone. Alam niyo po nangyari? Si Achan, ang kanyang mga alipin, mga aso, mga pamilya, mga alagang hayop, pinagbabato hanggang mamatay at sinunog dahil sa isang kasalanan lang. Grabe, no? Nagtago lang naman ng silver ng garments, ang dami namang masasakop. Pero alam niyo po, ayaw ng Panginoon, hindi lang po dahil may kinuha siya, kundi yung tinago niya. Pilit niyang tinagtatakpan yung kasalanan. Pilit niyang tinatago yung disobedience, yung greediness. Alam niyo po, one of the reason why the best thing that supposedly God can do in our lives is not happening. Kung bakit hindi nangyayari, sana yung mga the best thing na pwedeng magawa ng Diyos sa buhay natin, maybe, we still need to see if our hearts is completely correct in the sight of God. We might hide things to people. Pwede tayong magtago ng mga bagay sa mga tao. But you know, brothers and sisters, God knows everything. Alam ng Diyos ang lahat. Hindi lang niya nakikita yung physical, hindi niya lang nakikita yung mga bagay panglabas, kundi nakikita niya po ang puso. You know, sabi niya sa 1 Samuel 16 verse 7, For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Probably we are holy, we are good outwardly in the sight of people. We are so religiously doing the task that God has given us in the church, or pag nakita tayo ng tao, napakabanal natin. Pero paano po pag mag-isa na lang tayo? Paano kapag wala nang nakatingin? Paano po kapag alam niyo na, paano po pag ganon? You know, ito po yung plano ng Panginoon sa atin. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. I believe that the plan of God should not be harmful for us. Maybe, probably, because of the things we hide, dahil sa mga bagay na tinatago natin, yung tinatawag kong hidden sin, ay nakatago dito sa ating puso. Alam niyo po yung monster in the closet, yung meron kang tinatago sa closet mo na pwede mong balikan kapag gusto mong balikan. I-surrender mo sa Panginoon sa simula, and then itatago mo muna yung iba. Alam niyo po, ang Panginoon mapagpatawad. Ang Panginoon laging tinatanggap tayo. Pero ang nais niya po ay maging totoo tayo sa Kanya. So, ano po yung remedy? We need to, ano yung remedy dito, Pastor? Paano po yung gagawin ko para po maayos ko po yung puso ko sa Panginoon? We need to check our hearts. We need to check the intention of our hearts. We need to always make sure that these things are in line with the will of God in my life. I-check po natin yung puso natin. Baka gusto ko lang to, baka hindi naman ito yung gusto ng Lord. Baka meron akong ibang motibo kaya ako ginagawa to. Baka meron akong ibang intensyon. Baka meron akong tinatagong hindi tamang intensyon, kaya hindi nangyayari ang kalooban ng Panginoon. And ano po yung dapat nating gawin? Merong tayong dapat gawin Meron tayong dapat gawin. Ito yung sabi ng Panginoon sa chapter 7. Kasi nagkasala na
Nangyari na eh. Meron ng hidden sin, na-expose yung hidden sin. Sabi ng Lord in verse 30 ng chapter 7, get up, sanctify the people, and say, sanctify yourself for tomorrow, because thus says the Lord, God of Israel, there is an accursed thing in your midst, O Israel. You cannot stand before your enemies until you take away the accursed things from among you. So what does it mean? Sabi ng Panginoon, sanctify. Ano pong ibig sabihin, Pastor, ng sanctify? In the Church of the Nazarene, this is our distinct doctrine, entire sanctification, holiness unto the Lord. Ano pong ibig sabihin ng sanctification? In layman's term, ito po ay associated with the word set apart or consecrate. Pag sinabi pong set apart, hinihiwalay mo yung decolor sa puti. Parang gano'n, no? Para mas madali maintindihan natin. Setting apart, inihiwalay mo. So ikaw, bilang mananampalataya, you are being set apart on this world, of this, or to this world. Parang gano'n. Ewan ko kung tama yung articles ko or conjunction ko, kung tama ba yung of or on this world. Ihiwalay natin yung sarili natin sa mundo. So, siguro ang tanong niya, Pastor, paano ko po iiwalay yung sarili ko sa mundong ito? Ano po bang dapat kong gawin? Kailangan po ba mamundok na lang po ako o maging monghe na lang ako para hindi na ako mapagkasala pa? O ano bang kailangan kong gawin, Pastor? Kailangan bang dito na lang ako sa bahay, magkulong na lang ako, hindi na ako lalabas. Sarado ko mga bintana para hindi ako magkasala kasi magkakasala dahil merong mga temptation, ganyan-ganyan. So, paano po ba ang remedy? Ano po ba yung ibig sabihin mo sa sanctification or being consecrated or yung set apart o yung paghihiwalay? Tingnan po natin in Romans chapter 12 verse 2. Sabi po niya dito sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. How? But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So how can we be set apart? We need to decide. We need to let our mind make the decision. Lagi mong sasabihin every day sa buhay mo, hindi na ako tulad ng dati. Hindi na ako makamundo. Nagbago na ako. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bagong nilalang na. Wala na ang dati. Siya ay bago na. Sa pamamagitan ng decision mo, ng isip mo, ako naniniwala, when you decide, your heart will follow. Andiyan na yung temptation, andiyan na yung kasalanan. Sabi mo sa sarili mo, hindi na ako tulad ng dati. I am no longer like this. I am not that person anymore. Binago na ako ng Diyos. Kailangan ko magdesisyon. And yung puso mo, madadala mo yan. Maaakay mo yan. Kailangan mong dalhin yung puso mo sa pamamagitan ng pagdi-decide ng isip mo. You know, ako po naniniwala na sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, we can always choose. We have the decision. We have the will to decide. Pwede mong piliin kung gagawin mo ngayon yan o hindi mo gagawin. Pwede mong piliin kung susundin mo to o hindi mo susundin. Remember this, we will never experience the fullness of God's promise if we are still hiding things that cause us from sinning from God. Mga kapatid, nakabara po iyan. At dahil dyan, di po dadaloy ang dapat na matanggap natin. Barado po, ibubuhos na ng Lord yung pagpapala niya. Pero because of the hidden sin, imbis na dadaloy, hindi po yan dadaloy. So, always check your heart and decide in your mind, hindi na ako tulad ng dati. Ako po naniniwala dito sa dalawang bagay. Repent and remove. Ibig sabihin, the hidden sin, yung nakatagong kasalanan, yung humihila sa'yo na ulit-ulitin mong gawin yan. Unless you continue hiding it, you will never completely experience the fullness of God's blessing. Pag sinabi pong repent and remove, ako po may isang prinsipyo sa buhay. Ang tunay pong nagsisi
pinipilit pong magbago. Naniniwala po ba kayo doon? Ang tunay na humingi ng sorry, nag-repent, pinipilit niya, sinisikap niya sa sarili niya na magbago siya. Nagdidesisyon siya. Hindi na ako lasinggero, hindi na ako manginginom, hindi na ako nagbibisyo, hindi na ako chikadora, hindi na ako marites, hindi na ako chismosa at maninira ng kapitbahay, hindi na ako mahilig makipag-usap patungkol sa buhay ng ibang tao, hindi na ako ganon, iba na ako eh. Nagdidesisyon ka sa sarili mo. At sinisikap mo, sinisikap natin na maalis na yon. Unti-unti, hindi man ganun kabilis, everyday. Lord, baguhin mo ako, hindi na ako ganyan. Pag meron ka narinig na something at uminit ang ulo mo, ay hindi po Lord, hindi na ako ganyan. Sisikapin ko Panginoon. Sisikapin ko kasi humingi na ako ng sorry. Another thing for us to experience the best things from God is, of course, we need to be consistent. We need to continue to walk in God and never stop. Huwag tayong titigil. Minsan kasi ang problema, pag nagkasala tayo o nakagawa tayong mali, ang tendency lumayo tayo sa Panginoon, mawala tayo sa Lord. Kasi meron tayong nararamdamang guilt. Ayoko na, hindi ako makalapit sa Diyos. No. Tandaan niyo po ito. Ito ituro ko sa mga member ko. The more you feel that God is far from you, the more you come near to God. The more you draw near to God, mas lalo kang lalapit sa Panginoon. Be consistent in walking in the Lord. The very reason why Moses and the Israelites have never experienced to step on the promised land, because of their disobedience to God. They are not faithful to the Lord, stubborn and always doing what they want. And they like yung mga gusto lang nilang ginagawa nila and hindi yung kalooban ng Panginoon. Ito po maganda kay Joshua. Ito po yung napakagandang katangian ni Joshua. Matatapos na yung story ni Joshua. Tapos na natin yung book ni Joshua. In Joshua chapter 24, sabi niya dito, now, ito na yung last part na to ng book. Mag-goodbye na si Joshua. Sabi niya, now, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods of your ancestor you worship beyond the Euphrates River in Egypt and serve the Lord only. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose to yourself this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites, and whose lands you are living. Ito po yung napakasikat na binitawan niyang salita. And ito po yung sinasabi ko every day. Sabi niya, but as for me and my household, we will serve the Lord. Wow! Mamamatay na lang si Joshua, no? Katapusan na lang yung story niya. Sabi niya, I will be consistent from the beginning until the end. I will not depart from the Lord. I will not remove the promise of God in my heart. I will continue to walk in the Lord. I will stay in my faithfulness with God. And kung ayaw nyo, bala kayo, sabi ni Joshua. Yung bala kayo. Basta ako at ang aking pamilya, mananatili kaming naglilingkod sa Diyos. Manatili lang po tayo. Be consistent. Stay in the Lord. Stay in the Lord. Stay in the Lord. Continue to walk in the Lord. Never leave His presence. Always put His words in your hearts and in your mind and never depart from it. Yun yung sabi ni Yahweh kay Joshua. The plans of God, tandaan niyo po ito, the plans of God is for us to continue to walk in His plans. Yung winning, siya na po bahala doon. Basta lakad lang tayo. Yung best of the best, siya na po yung bahala doon. Do not forget, our faith in God should be about walking with God. That's our faith in God, walking with God. Not just worshiping Him or not just believing in Him, but walking with Him. That's our faith. 2 Corinthians 5:7, di ba sabi niya, walk by faith, not by sight. That's Paul. Sabi ni Paul. Ito yung promise niya, sabi niya sa Joshua chapter 1, verse 7, be strong and courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful in wherever you go. Keep this book of the law on your lips. Meditate on
day and night, so that you may be carefully do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ito yung isa sa mga life verse ko, sabi niya, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be discouraged, for the Lord God will always be with you forever and ever, wherever you go. Ang sarap nun. Bilang pastor, sabi ko lagi sa Panginoon, ang prayer ko, Lord, hindi po ako pupunta dito kung hindi lang din kita kasama. Hindi ko po gagawin to kung hindi lang din ikaw ang katuwang ko. Kasi naniniwala ako, Lord, hindi ako magiging matagumpay. Hindi hindi mangyayari yung gusto ko. Hindi mangyayari yung mga plano ko kung wala ka, Panginoon. The question here is, do you want to experience getting the best from God? Then remember, repent and remove the hidden sin. Tanggalin na po natin yung mga tinatago nating kasalanan. Be consistent, walk in the Lord, and never depart from Him. Tayo pong lahat ay manalangin. The Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagkakataong makinig ng iyong mga salita. Lord, ingatan mo po ito at pagyamanin sa aming mga puso. And in this way, Panginoon, makita namin yung plano mo at yung maganda at perfect mong kalooban sa aming buhay. Tulungan mo po kami to decide every day to choose you and not the things in this world. Sapagkat hindi na po kami, Panginoon, makamundong tao. Kundi, Panginoon, kami makalangit na. Salamat, Panginoon. Bless each people, each person na nakakarinig ng salitang ito, Panginoon. Bless each one of us, O God. And may you find us faithfully walking with you, Lord. Patuloy mo kaming samahan, gabayan, turuan, Panginoon, Banal na Espiritu. Ingat ang aming puso. Maraming salamat po sa iRadio, Panginoon. Maraming salamat po sa iRadio LA, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Brother Ramon, ni Sister Karim, at lang lahat na bumubuo ng programang ito, God. May you continue to pour out your blessing, blessing upon blessing sa buhay ng bawat isa. Salamat po. Wala pong ibang maitas, Lord. Makalimutan na nila yung pangalan ko, but yung name mo, Panginoon, ay maitas at madakila at hindi nila makakalimutan. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay maging daan para lalo kaming lalalim sa aming relasyon sa iyo. Salamat po. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Thank you po. God bless. Thank you, Pastor. Thank you po. God bless. Hindi kayo naririnig. God bless. It's okay. It's okay. God bless po. Alright, bye-bye. See you again next time. Ayan. Hindi tayo naririnig ni Pastor kaya Nagmamadali siya. hindi kami makakano. Hindi rin niya tayo maririnig eh. Nadidinig natin siya. Oo, pero paano niya malalaman yung sinasabi natin? Yun nga ang problema kasi, yung kanyang siguro pagkakaayos ng kanyang system doon, hindi niya ano. Ayun, nadidinig ko siya rito. Hindi niya tayo nadidinig. Kaya nga sa kanya nanggagaling yung problema. But anyway, may tanong sana paano mo malalaman ko ang blessing galing sa Diyos? How do you know that? Kasi pag blessing, maganda eh. Di ba? Yan. Kasi Yun sa akin ha. minsan kasi may mga blessing na dumarating, hindi mo alam galing ba kay Lord ito, galing ba sa devil ito, kay Satan ito, di ba? Paano mo malalaman? Kayo guys, ano ang masasabi ninyo? Paano mo malalaman na ang isang blessing ay galing sa Panginoon? Ako na lang muna. Sige. Ano? Siyempre, alam mo ang kaaway, hindi naman gumagawa ng maganda yan sa tao kundi distraction. Kaya, how would you know? Ayun nga. Pag hindi maganda, ano ang comparison mo between God's blessing and the devil's or the enemy's blessing? para sa akin, God's blessings is alam mong makakabuti sa'yo. Pag hindi makakabuti sa'yo, hindi galing sa Kanya. Yun ang ganang akin lang. Makakabuti sa'yo. Halimbawa, may blessing kang dumating. Uy, mas malaki sweldo. Yun mas magandang trabaho. Kumbaga sa ano is... Ano yun? Galing ba kay Lord yun? Ask mo,
I don't know. Hindi, kasi may pinag-pray ka. Nag-pray ka, Oo, Lord. yun kaya Bigyan mo nga. ako magandang trabaho, malaking sweldo. So, O, inunahan pa ni Taning si hindi Lord. nga. Kaya nga ang question, paano mo malalaman ng isang blessing is from God or from the enemy? Sabi ni Pastora Mm. Jane, according to Proverbs 10:22, Mm. the blessings makes us rich and he will not add sorrow in it. Yes, yes. Proverbs 10:22 yan. Mm-mm. Yan. Pwede. Pwede. Tama yun, tama. Mm-mm. Pagyayamanin niya tayo. Kumbaga sa ano is, Meron pa ba? Meron pa bang mga Hindi- ibang hindi ibang ano. magandang, meron pang ibang mga suggestion o sagot diyan na paano mo malalaman ng isang blessing ay galing sa Panginoon o galing sa enemy o kay Satan? Paano mo malalaman? Ako, based on my experience, paano mo malalaman yon, di ba? Meron pa bang makakapagdagdag ng sagot diyan? sa Romans 12:12 daw. Tingnan natin yung Romans. Sabi ni Basahin Rachel, natin. Romans 12:12. Teka, basahin natin yung Romans. Ano yun? Ano ibig sabihin Teka, nun? basahin natin. Romans 12:12. Ayun, sabi ni Lala, if the blessing will glorify His name. Yun ang tamang sagot. Congratulations. Very good. Ano na sabi niya? Ni Lala, Kaya nga. tama yun yung... Oo, how will you know? dapat it will glorify God's name. Pag may dumating na blessing sa iyo, kailangan hindi makakahadlang na pagwo-worship mo sa Kanya. Kailangan ito ay hindi magiging pangalawa sa Kanya. Always priority ang Panginoon. Kasi meron mga blessing na dumarating na ma-avoid yung ministry mo, yung pag-church mo. Yan. May mga blessing na dumarating na ganun eh. Siyempre, pag ganun, You're talking about the trabaho. hindi in general. In general na. Pamilya mo. Anong unahin mo? Pamilya mo or ang Panginoon? 'Di ba? So, may mga bagay na gano'n na in general, kapag ka may dumating na blessing sa iyo, ano yung uunahin mo? Pag-iisipan mong mabuti. Ito ba ay galing sa Panginoon or galing ba ito sa kaaway? So, kung ang isip mo ay para kay Lord to. Kasi ayokong mahadlangan yung aking pagpupunta sa church. Na mas bibigyan mo siya ng priority, yung oras niya para kay Lord, yun ang pinaka-importante sa iyo, yun ang priority sa iyo. Pero kapag katrabaho na or something else na magiging pangalawa sa iyo ang pagwo-worship mo ang Panginoon, then it's not. Paano yung mga Oh. nasa medical field? Alam mo yun yung mga medical field Diba? niya, it's up to you, your decision mo yan. Hindi. Meron Marami. kasi kapag si Lord ang nagbigay ng blessing sa iyo, kahit na ano pang medical field yan, yung faith mo nandoon, hindi ka mawawalan pa rin ng trabaho. So, ano lang yan? Applicable yan sa mga Christians I lang. mean, hindi. Nasa sa iyo yan. Faith mo yan. It's your faith. Your call mo yan. I'll give an example. Di ba na-announce ko na rito dati na meron pong offer sa akin talagang napakalaki ng sweldo. At ako ipapadala sa iba-ibang states yan. Ang kumuha po sa akin ng isang airline company, hindi ko nababanggitin yung pangalan ng airline company. Pinapadala po ako sa lahat ng mga airports dito po sa Amerika, sa all over USA. Ang problema, mawawalan ako ng ginagawin ko sa iRadio. Hindi ako makakauwi agad-agad. So, apektado na ang pamilya mo, apektado na ang church mo. So, sabi ko, pero ang laki ng sweldo. Pag landing mo doon sa destination mo, may sasakyan na naghihintay sa'yo, meron kang matutuluyan na hotel, may pagkain kang libre, na lahat, bayad yun ng kumpanya. Pero the thing is, wala na akong church. Hindi na ako makakapag-church. Wala akong iRadio. Hindi ko na magagawang iRadio. Paano yun? So, hindi ko alam kung anong oras ako uuwi. And then, sabi ko, nag-decide ako, hindi na lang.
So, ginawa ko yon dahil mas mahal ko yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. And then, nawala man, hindi ako nangihinayang sa trabaho yon. Pero binigyan ako ng trabaho ngayon na mas maganda. Ito, nasa government po ako ngayon. There's so many things na meron kang isasacrifice in exchange na mas magandang blessing na ibibigay sa iyo. Na iisipin po natin na magiging pangalawa ang Panginoon kaysa sa mga bagay na gagawin natin. Sacrifice. Oo, ito naman ang ano sa akin. Sacrifice yan. What if, Mm. so, assuming na lahat ng nagtatrabaho sa medical field ay Kristiyano. Hindi. So, paano na yun? Nasa sayo yun. Kaya nga sabi Kaya ko, nga nasa sayo yun. Oh, yun. Yung standing So, ko, case-to-case ang basis standing ba? ko is una sa akin ng Panginoon. Oh, syempre, maaring ganun din yung Ngayon, iba. kung iba, kailangan kong trabaho eh. Kailangan Kaya ko ng... baka wala lang silang choice kasi nga, lalo sa medical field, kasi yung mga tao, syempre, mga may sakit ang kanilang trabaho. Yun. Medyo, siguro pwede ka naman mag-worship while at work. Diba? Yung, kung hindi talaga busy, yun. Meron namang mga online na na mga churches, mga services, maaring ganon. But, anyway, it's case-to-case basis. Yan. Yung iba kasi, ang sabi lang, saan ba yung nabasa ko? Hindi ko na matandaan na, ang Sunday daw, wag mong ipagpaliban pumunta sa church because merong may birthday, meron kayong lakad, or maybe, siguro, pwede rin baka yun yung, let's say lang funeral ng isang kamag-anak, maari yun. Pero kung, this is the only time that we can go to the park, mga ganon, o kaya may birthday, etc., etc. So, maring unahin muna siguro ang pagpunta sa worship and then go to the occasion. Yun siguro. Maliban sa kung malalayo lang ang pinupuntahan, ibang usapan na rin yun. Yan. So, but ang totality is, unahin pa rin ng Panginoon. Yun ang the best. Getting the best from God. Kasi hindi mo alam kung ano ibibigay sa iyo ng Panginoon. In exchange You never know. So, it's your call. Call mo yan. Mas importante sa palagay mo na makakatulong sa iyo, sa pamilya mo, go for it. Pero alam ng Panginoon kung anong sinasakripisyo mo. He knows well. Ako para sa akin, ay marami ng beses akong na-experience na ganyan na sinakripisyo ko yung career ko. And napatunayan ko na hindi ako pinabayaan. Talagang the best. Kaya tama sabi ni Pastor Franz, you're going to get the best from God dun sa ginawa mo para sa Kanya. Kung nagpakita ka sa Panginoon ng isang bagay na pinag-uutos niya, sinunod mo, ibabalik niya sa iyo na mas higit pa. Ako'y tested ko na. And I don't know you guys, how do you manage your career or anumang mga bagay na gusto niyo mangyari. Kung kayo sakaling dumating sa buhay ninyo na meron kayong pagpipilian o ito ba ay galing sa Diyos or temptation ba ito? Hindi mo alam, How would you know? Simplest advice is kung ito ay hindi magiging hadlang sa pag-worship mo sa Panginoon or hindi magiging pangalawa ang Panginoon para sa ginagawa mo. Yung bang kinakailangan always si Lord ang number one natin sa ating mga ginagawa. Siya ang priority natin dapat. Sabi nga ni A.R. Santiago, put God first. Amen. Before anything. Yan. So it's your call, guys. Nasa sa inyo yan. Basta ang sa akin, hindi makakahadlang ito sa inyong pananampalataya, sa inyong worship, sa pag-worship sa Panginoon. You have to be wise and smart. And alam naman ng Panginoon kung ano ang sinakripisyo natin. At maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsuporta po ninyo sa iRadio. And please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. At ganun din po dito sa Facebook. Yung mga hindi pa po nag-add ng friend o nag-request ng friend po dito, isuportahan po natin mag-add po na kayo ng friend para sakali kung may mga games tayo or may mga raffles tayo dito,
ay makakasali kahit matatawagan namin kayo. Please also support Covinas for Christ headed by Pastor Sunny Rivera. Ganon din po ang SMG SMG Philippines. Philippines and yung Cross Culture West Covina. And of course, iRadio India and soon to be iRadio also Manila. So yun, pinaplano po natin, pinagpipray po natin ang lahat ng yan na para magpatuloy tayo sa ating gawain. Kasi dito po sa iRadio LA ay nagiging busy na rin tayo. So we need some backup na para magkaroon din po ng katulong din ng itong ating programa. Any announcement before we go? Last day ngayon dyan ng pag-RSVP nyo sa yung anniversary. Ayun. So, make sure lang po na mga priority natin yung mga active Members. mga members. Hindi naman, wala naman membership, but Or yung mga active viewers natin. active viewers. Yung mga loyal. Ayan. Para naman, this is for you guys. Yun. Sana ang bawat is basta may mga may mga protocol na doon. Meron na sila yung lalo sa mga ating mga giveaways, one per family, at sana maiwasan natin ang mga bata. Ingatan niyo po. Oo, yan. Siguro ang maximum na pwedeng madala na bata ay hanggang 2 lang. Dalawa. Hanggat maaari po. Ayun. Para rin, Paano kung batang isip? iba na yun. Basta yung 4 years old and below, hindi kasama sa counting. So 5 and above, kasama na po yun sa counting. Ayun po. Ipopost daw po nila Rejoice sa group chat. Andun lahat yung mga dapat mga babasahin. Ito po ay hindi natin masasabing ano ba yan, gano'n. No. Para for everyone po. Para sa safety ng iba at yung health. Ayun. I think i-impose nila dyan ang mask? It depends. It depends. Pwedeng, Tsaka mag-scanning tayo yung mag-i-scan sila yung doon. ng body temperature. Tsaka kompleto po ang mga gagamitin doon, everything. Yung mga hand wash, hand sanitizer. Ipoprovide po yan para Lalo pagka bago tayo kakain, syempre merong mag-hand sanitize. yan. Meet and greet, sabi nito, ng mga solid iRadionatics. At yung mga bago, yan, katulad ng mga bago, taga-sipag, yan, bago natin makikilala yung mga yan. Yung mga yung mga Langit Street, medyo wala pa sila. So, but we're waiting for them. Yes. Sila pa yung mga originals. Yan, mga na tinatawag naming originals. And of course, the Cristobals. Mga taga-Antipolo, yung mga Cristobal. Yan. Ayan. And of course, everyone. Lahat na po kayo ngayon. Kasama na lahat. Ayan. So, kita-kits. Okay. Kita-kits ulit bukas. Time to go. Thank you guys. See you tomorrow again. At makakasama natin Hindi ko pa alam. Hindi mo natin alam bukas. But anyway, enjoy your lunch guys. Take care. Take care. Thank you. Kikita-kita pa rin tayo bukas. Good night. God bless po sa inyo lahat. God Ako po si bless. Ramon Pascua. Karim Pascua. Bye. Ilang ulit na rin nadapa at ang sugat tila malala, daming ng pagkukulang, di ko na mabilang. Magtiwala ka lang, itawag mo sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan.
iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.